Ayan, hello guys, good afternoon. So, today I just want to share something kasi nagte-trending yan dito, marami nagko-comment about sa sitwasyon ni Dennis Padilla with her kids, sa kasal, 'di ba? So, gusto ko lang to i-share biblically as a Christian, as a anak, and may magulang pa ako. 'Di ba talaga na-experience din namin yung ganyan. Nagriingan yung iyak na parang minsan ayaw mo na silang kausapin kasi ang titigas ng ulo nila. Alam mo yon. But somehow, I still, as God loves me, I respect God more than my parents. But of course, if you love God, you will respect your parents. Okay? So ito, gusto ko lang i-share to. It's a biblical, thought na gusto ko ring ma-share sa ating lahat bilang anak at bilang magulang. So, sabi ng Panginoon dito, mga aral sa mga magulang sa Ephesians 6 to, 1 to 4. So, sabi niya, mga anak, sundin niyo ang mga magulang niyo dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Igalang niyo ang inyong ama't ina, ito ang unang utos na may kasamang pangako. May kasama pa, may promise ni Lord niya. Pag ginana mo at nirespeto mo ang iyong magulang, merong corresponding na blessing. Sabi niya, ito ang pangako, giginhawa ka at habang yung buhay mo rito sa lupa. Diba? Yun yung best promise ni Lord if you obey and respect your parents and honor them. And syempre, sa mga magulang din, merong correspondent din, na tinuturo ang Panginoon bilang magulang. Kasi, it's not easy to be anak and magulang, especially sa magulang, hindi madaling maging magulang. But, merong warning si Lord or reminder para magkaroon ng magandang relasyon ang anak at magulang. So sabi ng Panginoon sa mga magulang, at kayo ng mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikakasaman loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. So, ayan ang gusto kong i-share sa inyo na thoughts from the Bible na sometimes we need to meditate those words. And if you know God, if you know Jesus Christ, and if you have the relationship with the Lord, sometimes we need to meditate these words. Alam ko, minsan talaga may kiskisan sa pamilya, may misunderstanding, minsan may nagagawa sila na hindi natin gusto. And what thing is I can advise is talaga read the Word of God. And talagang piliin pa rin natin magpatawad at magmahal. Especially sa mga magulang natin. And kasi hindi natin alam yung mga days, di ba? And hindi ko naman dinedescribe